Ngayon umagay, pumunta naman kami ng bukid para tulungan si Papa magpakain ng mga alaga nilang baboy. Bali nauna na nga si Papa dun sa bukid para magpakain ng baboy, kaya kami ay hahabol na lang. Medyo maputik nga pala itong dadaanan namin at maglalakad lang kami dito ng mga nasa 5 hanggang 8 minuto para marating namin yung kulungan ng baboy nila Papa. At kung napapansin nyo ay wala nga kami mga suot na tsinelas dahil mas maganda ngayon nakapaa kapag ganitong maputik para hindi rin tayo madulas sa daanan. Nauna na nga pala si Papa dito sa kulungan ng mga baboy at naabutan na nga namin si Papa na naglilinis na nga ng mga kulungan ng baboy. 10 piraso nga pala itong inaalagaan nila na baboy at ngayon ay 6 na piraso na lang sila dahil nabenta na yung 4. Ganito nga pala yung araw-araw nila na ginagawa. Bago pakainin yung baboy ay sinisigurado muna nila na malinis ang kulungan nito para maiwasan na din yung pagdapo ng sakit sa mga alagang baboy. At sa pagpapakain nito ng baboy ay binababad lang namin saglit sa tubig yung growers o yung pagkain ng baboy para lumambot. Kapag malambot na yung pagkain ng baboy ay pwede mo na ipakain sa kanila. Anay, kay sisiligong pa nga dit tubig. Di pa. Silig pa kay tubig, adit na baog na kondot, bortahan pagkaon. Ayun, kasi palis. Ada. Mamaya na daw rin. Ay, ada. Oh, saan nagpinuli po ulit na lawat? Hindi daw, tadi po katumigda na liwat. Ada. Rin buho. Kay taas magbortahan ng buho. Nagagapit po ulit ito. Ulit ito, pinagbangan ko. Itigap. Ganun. May edit ang ayos. Hey! Tama na, pag ano na lang, pag Bing. Napakasarap nga pagmasdan na kumain na itong mga baboy dahil sobrang ganado talaga nila. At hindi din talaga biro ang pag-aalaga ng baboy. Dahil kailangan mo talaga tong gugulan at paglaanan ng oras. At kung ihahambing mo nga sa pag-aalaga ng isang tao ay pwede mo na din ihaintulad itong mga baboy dahil para ka na rin nag-aalaga ng mga batang maliliit nito. Dahil kapag maliit sila ay kailangan mo din silang bantayan. Kailangan tiyakin mo malinis ang kanilang kinakain at kumpleto din sila sa bitamina para sigurado na hindi sila dadapuan ng anumang uri ng sakit o karamdaman. Dahil kapag nagkataon ay malaki ang malulugi sa'yo, hindi lang sa iyong puhunan, pati na rin yung pagod mo. Sige, buli ka. Ito, lusa-lusa. Hindi man mamarati din Ayaw ako. na pagputang yung tubong ko nila kumaon. Tad, kani. Sige. Sige, tabi ko ba? Tabi ko. Sapatin? Sige, tabi ko ba kayo hulos? O pumara. Sapat? Sige. Sige. Kay tatlo yan. Sige, magsaon. Mga naon na lang ito niyan. Magutom na. Pause. Ito, ada. Dahil sulit si tato. Ito, sige, ito. Sige, iwanan ko dito. Guys, sulit. Lupit kinagtanit na mo. Wala, may nagano pa kasi sila, may mga... Tamad no, ayaw na bumangon no. At pagkatapos pakainin ng baboy ay magsisindi naman kami dito ng katol para hindi sila dapuan ng mga lamok. Minsan sa pag-aalaga ng baboy ay ito yung pinakamahirap na parte dahil halos ikaw na yung nagpalaki sa kanila. At hindi mo din maiiwasan na mapamahal sa mga alaga mong baboy lalo na kung ganito kalambing. Lalo na kung ikaw talaga mismo yung nagpapakain sa baboy dahil malayo pa lang yan ay para din yung mga aso ay naaamoy ka rin nila malayo pa lang. At kapag nalaman na nila na nandiyan ka sa paligid ay hindi natitigil yan kakaiyak dahil alam nila na papakainin mo na sila. Bali sa kuya nga pala ng asawa ko itong mga baboy na ito. Minsan nga kapag oras na ibebenta sila ay hindi talaga makatingin. Lalo na kung kakatayin na. Hindi magawan tingnan ni kuya yung mga alaga niya na kinakatay dahil sobrang napamahal talaga sa kanya itong mga ito. Dahil isipin mo naman ay halos araw-araw ito na yung mga kasama niya. Pero sa mga ganyang usapin ay wala tayong magagawa dahil ganun talaga yung kapalaran ng mga alaga nating baboy. At kung nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng video ay huwag mo na kalimutan mag-follow sa ating page. At mag-comment ka na rin kung taga saan ka para naman malaman natin kung hanggang saan umaabot yung mga ginagawa nating video. Maraming salamat po sa panonood. Peace!